Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Monday morning here in Houston, Texas. May 19, 2025. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus. Maraming salamat po sa panibagong umaga. Ayos ang aming mga pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan, maging ang aming mga pamilya, Panginoon Jesus. Thank you that you are there for us, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. You are good at all times. Thank you, Holy Spirit. We praise your name, we glorify your name. We thank you for you are there for us, Holy Spirit. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you sa lahat ng pagkakataon. For you are good at all times. You are good at all times. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God in His faithfulness. You are good at all times, Father God. Thank you. Thank you in whatever situation we are. You are there for us. You are our strength. Hallelujah, Father God. Thank you. Thank you so much. Thank you for being with us always. You are our strength. You are our hope. Hallelujah, Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything. Thank you for everything. Nothing is impossible with you. Hallelujah. Lord Jesus. Napakabuti mo po, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord, sa inyong pag-iingat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sapagkat nandiyan ka upang kami ay gabayan. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Welcome dito sa ating live. Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Praise the Lord dahil ngayon ay panibagong umaga. Ngayon ay Lunes, May 19, 2025 upang tayo ay muling makapagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo, makapagpapasalamat upang muli natin siyang ipakilala sa sanlibutan. Kaya we have to be grateful in everything that we experience, for God is good at all times. And all the time, God is good in Jesus' name. Ito si Tita Vets, fresh from the bed. Hi! So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord, thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong likaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father. Thank you, Father God, for everything. Thank you that you are good at all times. Thank you sapagkat ang iyong katapatan po sa inyong pong katapatan, maging anuman ang aming mga sitwasyon. Maraming salamat sa maayos na pangangatawan, mabuting kalusugan, Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong bilyones of angels na nag-iingat sa amin 24/7. Oh, hallelujah. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Jesus, King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat po sapagkat nandiyan ka upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming pasalamatan. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Andito kami, linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming mga sitwasyon, Panginoon Jesus. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga isipan, mga puso, maging sa aming mga pananalita at aming mga galaw na hindi gaging kaaya-aya sa iyong harapan. Thank you, Lord, for you are there for us. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins, O Lord, as we also forgive those who sin against us. We bless them, we declare blessing, we declare peace, we declare love, we declare provision, Father God, doon sa mga taong naninira sa amin, sa mga taong galit sa amin, sa mga
sa mga itinuturing namin mga taong kaaway namin, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoong Hesus, nang sa ganun po ay makilala ka rin nila at maranasan nila kung anong klaseng Diyos ka, kung ano ang nararanasan ng isang taong may personal na relasyon sa inyo, Panginoon Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we welcome your Holy Spirit in our midst today. We welcome your Holy Spirit. Ang sabi mo sa mga salita, Panginoon Hesus, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome you. We welcome the Holy Spirit in the name of Jesus. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa Espiritu at sa katotohanan. Itago niyo po ang inyong lingkod sa cross ni Panginoon sa Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaligtasan, o hallelujah, ang libreng kaligtasan na iyong ibinabahagi, Diyos Ama, ang iyong kaawaan, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang, siksik-liklig umaapaw para sa iyong mga kanakan. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus, panibagong week na naman na tayo ay magsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. So, isang malaking pribilehiyo, mga ka-Team Jesus, na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. O, hallelujah! Ayan, so kumusta ang inyong mga Lunes? Ayan, maraming salamat dyan sa Team Jesus members na kung saan ay nag-join sa ating prayer and fasting. To God be the glory, tayo ay nakaraos at ang Diyos ang magpapala sa ating lahat sapagkat sinakripisyo natin ang ating mga isang kainan, either breakfast, dinner, o kaya lunch,
upang sa ganoon ay itaas ang ating bansang Pilipinas, na magkaroon ng katahimikan, ang ating Pangulong Marcos, no, ay gagabayan ng banal na espiritu, ang ating Vice Presidente, ang mga senador, at lahat-lahat ay ang focus ay upang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglingkod sa bayan. Hallelujah. So congratulations sa ating lahat. At to God be the glory, natapos natin ang isang episode ng ating prayer and fasting. At mag-uumpisa na naman tayo, mga ka-Team Jesus. Mag-break lang tayo ng ilang araw at mag-umpisa na naman tayo nang sa ganoon ay patuloy nating ilapit sa ating Panginoon ang ating bansa at ang ating mga gawain sa Team Jesus. Kaya, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Sino ba sa atin, sa anong chapter ba na ready na kayo na tayuan ang inyong pananampalataya at mag-umpisa na tayo sa ating Bible study? Mag-umpisa tayo sa kung sino man ang gusto nang magsimula ng isang congregation na kung saan doon na sa kanila ang Sunday worship, ay sabihin nyo lang sa amin at ipagdasal natin. At kayo ba ay ready na rin sa inyong pagtitipon o worship? Yung fellowship ninyo per chapter. Sino ang gustong mag-umpisa sa June? Kailangan na masabi na ninyo, mapagdesisyon na ninyo yan, dahil para maisama na natin sa budget at ipagdasal natin sa ating Panginoong Jesucristo ang kanyang provision. No, para sa pagdating ng June, sabihin ninyo, dito kami sa June ganyan, saan kayo pupunta, magkano ang isang overnight na yan, at pwede kayo mag-overnight kayo ng Sabado. Nang sa ganoon, Sabado ng gabi ay dito kayo, mag-join kayo sa ating Bible study na magkasama kayo at pagkatapos noon ay magkaroon kayo ng Bible sharing. Ayan, so Bible sharing ang gagawin ninyo, mga ka-Team Jesus, no? So, Sabado ng gabi, umaga ng Linggo. Yun. So, ang inyong gagawin. You have to, yung sacrifice ng isang gabi sa inyong buhay. Kasama ninyo ang inyong mga pamilya. Parang na rin ninyo yan ba? Yung inyong outing na rin ninyo dyan ba? At saka, ayun, magkano ang expenses dyan para masama natin sa ating budget. Okay? Hallelujah. So, noong nakaraang Sabado, sana tayo sa nakaraang Sabado. So, ang mga bilin ni Pablo, kaya tayo ang sabi dito, rejoice in the Lord, rejoice. And again, I say rejoice. So, mag-rejoice tayo. Dapat tayo ay maging magalak sa ating mga puso, magkaroon ng galak ang ating mga puso, anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay, sapagkat, no, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, dahil mga ka-Team Jesus, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya anuman ang ating mga pinagdadaanan, patuloy nating isuko sa ating Panginoong Hesus ang ating mga sitwasyon, sapagkat tanging siya lamang ang makakatulong sa atin. Si Panginoong Jesucristo lamang ang ating pag-asa, our hope of glory. Oh, hallelujah. At, anong sabi dito? Ipakita nyo ayon sa 5, Philippians 4 verse 5. Oh, i-memorize natin yan, dahil yun ay mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 5, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Kahit na ano paman ang mangyari, gawin nating, piliin nating maging mabuting tao. Okay? Ano sabi dito sa 6 and 7? Sa halip, ano na naman, di ba? Alam natin na na-rebuke tayo. At sa pamamagitan ng rebuke na yan ay maaring mayroon man kayong mga pangangailangan sa buong weekend, ay nagkakaroon kayo ng kapayapaan sapagkat naniniwala kayo na ang Diyos ang bahala sa atin. Huwag tayong mag-aalala, kundi sa halip na mag-aalala ay idulog natin, no? Ang sabi dito, present
your request with thanksgiving. So, i-present natin ang ating kahilingan, ang ating request, na may pusong puno ng pagpapasalamat na ang Panginoon ang gagawa ng paraan, and His way is the best way for us. So, ang kanyang paraan ang sinasabi nating ang pinakamabuting paraan. Oh, hallelujah. Okay, mga ka-Team Jesus, so dito na tayo. At anong sabi dito? Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo at marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. So, dito na tayo sa Philippians chapter 4, verses 10 to 23. Ito na yung huling bahagi ng Pilipos, mga ka-Team Jesus. Okidoki. Ang pasasalamat ni Pablo sa kanilang tulong. Ito tayo sa 10. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Hallelujah. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganoon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Filipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Tesalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinabi ko ito, hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos Ama magpakailanman. Amen. Mga huling pangamusta, ikumusta nyo ako sa lahat ng mga pinabanal dyan ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador.
pagpapalainawa kayo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito, sa araw na ito. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating at ito po ay maging gabay namin anuman po ang aming mga hinaharap o kinakaharap na mga pagsubok sa buhay. In Jesus' name, Amen. Ayun. So, ito yung finale na sinabi ni Pablo para sa mga taga-Corinto. So, sa English, ang sabi diyan, I am not saying, dito sa 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Yan ang focus ng mensahe ng banal na espiritu dito. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Him who gives me strength. So, ayan, mga ka-Team Jesus. We can do all things through Christ who gives us the strength. Yan ay nasa Philippians chapter 4, verses, anong sabi dyan? Verses 13. Hallelujah. So, ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng lakas na anuman ang ating mga sitwasyon na hinaharap sa kasalukuyan, si Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa natin ang lahat ng bagay na ito. Oh, hallelujah. So, ito ay akma, mga ka-Team Jesus, sa aming sitwasyon ngayon sa kasalukuyan, no, sa medical condition ni Tito Brian. Maliban na mayroong inaatake siya ng demonyo sa pamamagitan ng peripheral neuropathy, ay inatake pa siya ng demonyo sa kanilang, yun bang sinasabi nating cursive disease. So, yung sumpa na kasalanan ng kanyang pamilya, kanyang ninuno. Kasi mayroon silang tinatawag na nose drip, na kung saan yung kanyang anong tawag nito, yung dito sa ating ilong, no, ay parang yung tulip ba ang tawag doon, na parang may tumutubo dito, na may tumutubo na nagbabara ang kanyang sinuses, na kung saan hindi siya makahinga, no. So, kagabi, mga ka-Team Jesus, ay inatake na naman siya ng demonyo. Hindi siya makahinga. Tulog na siya. Matagal ako natulog dahil naglilinis pa ako sa kusina, no? Nag-aayos pa ako. Siya ay nagpahinga na siya ng maaga. Subalit, sabi ko sa kanya ay, noong nakaraang Sabado kasi ay inimasahe ko siya at masarap ang kanyang tulog. So, sabi ko sa kanya, bago siya natulog kagabi, na masahiin kita para mapahinga ka ng maayos. So, sabi niya, wag na. Okay na ako, ganito. So, maari mga 1 o'clock ng madaling araw ay nagising siya at hindi na naman siya makahinga. So, nagreklamo na siya, Diyos ko, tulungan mo ako, patawarin mo ako, please lang, pagalingin mo ako, please lang, patulugin mo ako dahil kailangan ko matulog, kailangan mag-drive ako. Mahirap ang mag-drive na walang tulog, mga ka-Team Jesus. No? So, inatake siya ng demonyo. So, pinagdasal ko siya, Panginoon, ikaw ang aming great healer. Panginoong Diyos. At sabi ko sa kanya, I am offering my service to you. Masahiin kita, masahe ko yung mga paa mo. Yung bang
yun bang, yung pinupost ko nga dyan yung mga trigger points na kung saan ito'y makakatulong para mag-open up, no? Mag-open up ang iyong sinuses, makahinga ka, makatulog ka ng maayos, makarelax ang puso mo, ang puso mo, ang isipan mo, ganyan. I'll do that. At yun nga, almost, at inayos ko pa siya para makatulog siya ng maayos. Almost 3 o'clock na akong natulog dahil doon. At by the grace of God, no, almost 3 o'clock na ako natulog. 3, 4, 5, tapos gising ako ng 5:30. Nagising ako sa aking alarm. Ginising ako ng Diyos. At by the grace of God, thank you Jesus, maayos, masarap, magandang aking pakiramdam. O hindi ako nakihilo dahil wala akong tulog or what. Bumangon ako, yes Lord, I am preparing myself for your ministry. To God be the glory. So the Lord Jesus Christ is our strength. At yung mga pagsubok sa buhay natin, mga ka-Team Jesus, ay bahagi lamang yun ng mga testing of our faith. So yung ating pananampalataya, pinagdasal natin siya, pinagdasal ko siya, at sabi nga ni Tito Brian, sabi ko sa kanya, habang nag-uusap kami, minamasahe ko siya, at nagpupuri kami sa Panginoon, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. So kumakanta tayo, nagpupuri tayo sa kabila ng anumang sitwasyon natin. O sabi dito ni Pablo, at sabi ko nga kay Tito Brian, maraming mga nagdarasal sa iyo. Ang Team Jesus members ay nagdarasal sa iyo. Kasama yan sa ating prayer and fasting, ang pagdarasal nila sa atin. At sabi nga niya, iparating mo sa ating mga kapatiran, sa Team Jesus, na He appreciated your prayers. Malaking tulong sa Kanya ang inyong prayer. No, ang prayer ninyo sa Kanya, ang prayer ninyo sa akin, sapagkat ginagamit tayo ng ating Panginoong Jesucristo para sa Kanya. Ginagamit ako ni Panginoong Jesucristo para sa Kanya, upang siya ay alagaan, upang siya ay paglingkuran natin si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Tito Brian. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Kaya yan, maraming salamat sa inyong mga prayers. Pinarating ni Tito Brian na siya ay nag-appreciate sa mga prayers ninyo, sa tulong ninyo, sa pamamagitan ng inyong pagdarasal, sa patuloy ninyong pagdarasal sa Kanya. So dito, kagaya kay Pablo, ay ipinarating niya sa mga taga-Pilipos ang kanyang pagdarasal o ang kanyang pasasalamat sa kanilang prayers, sa kanilang tulong, sa simula nang siya ay mag-umpisa pa lamang sa pagbabahagi ng magandang balita, ang mga taga-Pilipos ang tumutulong sa kanya. So, hindi ibig sabihin na dahil nangangailangan siya kaya naggumawa siya ng liham, kundi gumawa siya nito upang sa ganun ay iparating sa kanila ang kanyang pasasalamat, no? Ang kanyang pasasalamat sa mga taga-Pilipos, sa kanilang prayers at sa kanilang suporta sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Pablo. Kaya ayon mga ka-Team Jesus, tandaan natin, naalala natin na yung mga sinasabi nating cursive, yun ang curse na mga natatanggap natin sa ating mga ninuno, mga ka-Team Jesus. So yun yung nararanasan ni Tito Brian, kaya nire-rebuke namin yun at pinapalala ko sa kanya na yung mga yan ay tapos na yan. You are already been set free by the blood of Jesus. Ano man ang mga kasalanan ng iyong mga ninuno, kasalanan ng iyong mga magulang, kasalanan ay tapos na yan. Kasi si Daddy, yung tatay niya ay ganoon din. Mayroong ganyan na hindi makahinga, no? Nakasarado, allergy siya sa mga puno, mga ganyan, ganito. Oh, lalo na dito sa Overland, dito sa tinitirahan natin ngayon, ang daming mga puno, ang lalaking mga puno, nakapaligid ang mga puno sa atin. Kaya ang mga allergens, mga ka-Team Jesus. Kaya nga kung ako ay nandoon sa garden natin, ay iba ang sinusuot ko pag nandoon ako sa garden, nagbibihis ako,
Pag ako ay papasok na dito sa bahay, ay iba rin, no? Ang aking susuotin, no? Nagbibihis ako, sapagkat maaring madala ko yung mga allergens na yun, yung mga pollen na yun. At isa yun sa magiging dahilan na hindi makahinga si Tito Brian. So, ganun ang ating mga sitwasyon. But kahit ano pa man ang mga sitwasyon natin, no? Sinasabi dito, sabi ni Pablo dito, kontento siya. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, dito sa 12. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ayan. So, kaya nating harapin ang anumang sitwasyon, anumang circumstances na ating hinaharap sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. So, kung tayo ay nasa ministry, mga ka-Team Jesus, ministry ng ating Panginoong Hesukristo, ang binibigyang pansin dito ay ang mga missionaries. Lalo na itong mga nasa ibang lugar, lalo na kung ito ay mga pinapadala. Ang mga ito ay pinadala sa ibang mga lugar saan ba yan? Sa mga ibang mga bansa na kung saan wala silang ibang source, wala silang source of income, kundi kung ano man ang ipapadala ng mga pinabanal o kaya ng body of Christ para sa mga missionaries. Kaya hindi madali, mga ka-Team Jesus, na tayo ay maging missionary. Hindi madali na kung ang ating sinusunod ay si Panginoong Hesukristo at ang ating buhay ay inilalaan niya. Kaya ngayon sa amin sa kasalukuyan, hindi financial ang kailangan namin sapagkat ang Diyos naman ay nagbibigay. Kundi ang kailangan namin ay ang inyong tulong, ang inyong prayers. Sapagkat the prayer of the righteous availeth much. Si Tito Brian ang inaatake ng demonyo, mga ka-Team Jesus, sapagkat siya ang majority ng kita ng company ng Diyos, ng D&G Rehab, ay sa pamamagitan ni Tito Brian. Kaya inaatake siya ng demonyo kasi kung hindi na siya makapagtrabaho sa ganito, ganyan. So, magkano na lang ang magiging income ng company kung ibang mga therapist ang kukuha ng mga pasyente? Di kaunti lang dahil pumapatong lang tayo ng $5 sa isang visit. Samantalang kung si Tito Brian ang titingin sa mga pasyente na yan, ay buong payment ng mga home health agencies ay nandito sa company, at sa pamamagitan nun ay nakakabahagi tayo ng mga pagpapala ng mga kaanakan ng Diyos, ng Team Jesus, at ito rin ay ginagamit natin upang suportahan ang ministry ng ating Panginoong Jesus. Kaya understood yan kung saan tayo, kung tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo, ay doon, yun ang atakihin ng demonyo upang kapag wala na yan, halimbawa, kagaya ba ng mga terorista. So anong aatakihin ng mga kalaban nila? Aatakihin nila yung pangulo, yung head ng mga terorista. Nang sa ganoon ay kung mamatay na yung head, o syempre, ano nang mangyayari doon? Wala na, siya ang utak siya ang utak ng himagsikan na yan. So halimbawa ngayon, ang Hamas, alam natin, tandaan natin, kung naalala ninyo, ang Hamas ang naging dakilan upang magkaroon ng digmaan ang Israel. At marami, libo-libong mga namatay, libo-libong mga naging refugees, o libo-libo ang mga naging abducted, no? Ang mga abducted, at marami rin ang mga namatay.
sa ginawang abduction na yon. At so anong ginawa ng Israel? Tinudo ng Israel ang kanilang gira, ang kanilang digmaan upang mapatay nila ang pangulo ng terorista na yun na yung Hamas. Ang pangalan ng grupo ng terorista ay Hamas. So binumba nila ang Gaza at ayun na unang namatay ang pangulo ng Hamas, terrorist. Kaya yon. Ganoon din ang ating pakikipaglaban sa demonyo, mga ka-Team Jesus. Sapagkat si Tito Bryant ang itinalaga ng ating Panginoong Jesucristo para sa ministry ng Team Jesus at ako ay sumusuporta sa kanya. Siya ang head ng Team Jesus International Ministry, mga ka-Team Jesus. Kaya siya ang inatake ng demonyo, no? Kaya yon, mga ka-Team Jesus, understood yan. Kung tayo ang itinilaga, halimbawa diyan sa Butuan, halimbawa, no, kay Tita Jane at saka kay Pastor Victor. So dahil si Pastor Victor ang itinilaga ng ating Panginoong Jesucristo diyan sa Methodist Church, kaya maaring siya rin ang inaatake ng demonyo sa anumang makikita ng demonyo na, mayroong loophole ito, ganyan. Oh. So kagaya kay Tito Bryant, inatake siya, nagkaroon siya ng kasalanan sapagkat hindi niya naingatan ang kanyang katawan, kagaya halimbawa nung dati pa ay yan siya, limited ang kanyang kain, ganito ganyan. Tapos maingat siya dyan sa kanyang mga iniinom, tapos limited ang kanyang pagkain, ang anumang mga kinakain niyang sugar, whatever, no? Tapos araw-araw talaga, araw-araw pagising niya, kumukuha talaga yan ng kanyang blood sugar at tinitingnan, minimonitor. Pero nung kami ay naging busy na sa Brindisi Court sa paglilinis, paghahanda, paghahakot, at lahat-lahat, ay pagod na siya, gutom siya, gusto niyang kumain ng ganyan, uminom ng soft drinks, ng mga soda, at kaya maaring yun ay naging dahilan upang mas lumala ang kanyang sitwasyon. At inatake siya ng demonyo sa isipan niya, na iniisip niya na ito ay minana ko ang sakit na ito sa aking mga magulang, sa aking ninuno, sa aking daddy, na ganito, ganyan. So, inatake siya ng demonyo, mga ka-Team Jesus. So, kaya nga sabi niya, pray for me, pray for me. Pray, ituloy natin ang ating prayer para sa kanya at i-pray din natin ang ating mga sarili na hindi tayo aatakihin ng ganoon, kaya ingatan natin ang ating mga katawan nang sa ganoon ay walang makitang loophole ang demonyo sa atin, sa ating mga buhay, upang sa ganoon ay wala siyang makita sa atin na kahinaan natin, sapagkat ang ating mga kahinaan ay ating isinuko sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayroon tayong kahinaan at alam natin na yun ay kahinaan natin at isinuko natin yun sa ating Panginoong Hesukristo, sa halip na ipagpatuloy natin, sa halip na i-entertain natin ang masamang espiritu, ay ang gagawin natin, ideklara natin, no? Kaya nga, put on the whole armor of God. So nung ako ay nagmasahe kay Tito Van kaninang madaling araw, ay nagkwento-kwento tayo, nag-share tayo sa Word of God, ganyan-ganyan, para ma-relax siya, at pinapaalala ng banal na espiritu na kaya nga kailangan nating suotin araw-araw, 24/7, no? 24/7 ang armor of God, ang ating helmet of salvation, no? Ang ating breastplate, ang ating belt of righteousness, breastplate of faith, ang ating ano ba yun? Yung ating
Ano pa yung iba? Yung ating pananggalang shield. Shield of faith. No? Ang ating sword of the Spirit. Ang ating shoe of peace. Nang sa ganoon ay hindi tayo aatikihin ng demonyo. Nagiging psychological yun eh. Nagiging sa utak lang eh na hindi ako makahinga, ganito. O kasi minana ko ito sa aking pamilya, sa aking daddy. Si kuya, yung kanyang kapatid ay ganoon din. Hindi ako makahinga. Kaya yun ang nangyayari, no? Ang demonyo maatake sa ating isipan at itong pag-atake ng demonyo ay nagmamanifest dito sa buong katawan natin kaya nangyayari siya. So nung nag-usap kami na ganito ganyan, nire-rebuke sabi niya, Diyos ko, wag mo na akong pahirapan. Pagod na ako, hindi ako makahinga, ganito ganyan. So nang ako'y nagmamasahe sa kanya, sinasabi ko sa kanya, mahal ko, hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa iyo. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Ang nagpapahirap sa atin ay ang demonyo. Kaya, demonyo, Satanas, sa pangalan ni Jesus, sumigaw siya kanina, madaling araw. No, maaring ang aming mga kapitbahay ay nakarinig at akala nila ay nag-aaway kami, pero wala naman silang alam sa aming sitwasyon. Sumigaw siya at sabi niya, Satanas, sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. So, pinagdasal ko siya, no? Kaya, I remind you, Satanas, na ang katawan na ito ay niligtas ni Panginoong Jesucristo. Ang katawan na ito ay pinagaling ni Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, kailangan nating i-renew yan. Kailangan nating i-deklara yan. Dahil may mga pagkakataon na nakakalimutan natin. Kaya tayo ay naatake ng demonyo. No? Hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Dahil ang Diyos, mahal niya tayo eh. Kagaya kay Job, kay Job. Hindi ang Diyos ang nagpapahirap kay Job. Ang demonyo, subalit inalaw ng Diyos na hayaan niya ang demonyo na atakihin tayo sapagkat sinabi naman niya sa kanyang salita na walang pagsubok na hindi natin kaya. So yun, habang nagmamasahe ako kay Tito Bryant, ay binabalik ng Holy Spirit sa akin yung mga salita ng Diyos. Mahal ko, ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, ang iyong kalakasan. Ayan, dito lumabas, no, sa Philippians Chapter 4, verses 13, I can do all things to Christ who strengthens me. Kaya mo yan, mahal ko. Walang pagsubok na ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin kaya. Sapagkat kung ano alam niya ang ating limitasyon, alam niya ang kaya lang natin. Subalit, kailangan nating isuko sa Kanya ang lahat. Kailangan nating i-renew ang ating mga isipan. Kailangan nating i-renew ang ating mga puso. Nang sa ganoon ay mararanasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaan na hindi nauunawaan ng mundo. O hallelujah. See, mga katindisan? Kaya sabi nga niya na pinagdasal niya ako sapagkat hindi rin biro ang aking nararanasan dahil sa kanya, mga katindisan. No? Hindi rin biro. Subalit, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay ko, simula noong January, sa pamamagitan ng araw-araw nating pagla-live at araw-araw na ginagamit ako ng Diyos upang maibahagi ang kanyang salita, ako rin mismo ay miniministeryo ng Diyos. Ako rin mismo ay tinuturuan ng Diyos, tinuturuan ng banal na Espiritu, nang sa ganoon ay mapalakas ako at
magamit niya ako upang mapalakas din kayo. O hallelujah. Kasi simula nung nag-umpisa yung ang Brindisi Court, tinisin siya, lahat, ganyan, no? Nag-umpisa kami noong July na ganito, ganyan. Doon na sa simula ay hindi pa pagod si Tito Brian, pero unti-unti nung end of December, nandiyan na sa January, pagod na siya, nagreklamo na siya, di ko na kaya to, I'm sick, I'm tired of this, mga ganyan, no? Pero sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang ministry sa araw-araw, ako ang ginamit ng Diyos upang sinasabi ko lang sa kanya, mahal ko, ihatid mo lang ako sa bahay at ako na ang bahala. Gusto mong lumabas, gusto mong magpahinga, sige magpahinga ka. Pero ang buong araw ko ng Sabado ay gamitin ko ito, i-dedicate ko ito upang ihanda ang bahay, upang maglinis ako, upang ituro ko ang paglilinis, as the Holy Spirit leads me, na ito, linisin mo ang bandang ito, yes, Holy Spirit. Na pagkatapos ay kahit na buong araw ako at pagod ako mga ka-Team Jesus, ay hindi ko nararamdaman ang pagod, kundi nararamdaman ko yung galak. Nasasatisfy ako kahit na pagod ang buong katawan ko, naglilinis ako dito, yung turo na paglilinis, no, yung talagang deep cleaning, na ganyan. Hindi ko nararamdaman ang pagod, kundi ang nararamdaman ko ay ang galak. Na, praise God, ang gandang tingnan, nalinis ko na ito, salamat sa Diyos, nalinis ko itong bahaging ito ng bahay ng Diyos. Sunod na naman, nalinis ko, sunod na naman, ganyan. Maging yung mga gulong, kasi kailangan naming tanggalin yung mga gulong na yon. At sabi ko, Lord, anong gagawin namin sa mga gulong na ito? Nirecycle ko naman to dati, ginamit ko naman to dati para maglagay ng mga tanim, mga halaman ko, mga gulay na tinatanim ko. Hindi namin alam kung saan namin itapon muna ang pagod na si Tito Brian. Kaya sabi ko, ihatid mo lang ako, magpahinga ka, habang ako, 14 ang mga gulong na yon. Habang ako na ang bahala sa mga gulong. Ako ang nagbuhat ng mga gulong na yan hanggang sa finale na namin yung gulong na yun eh. Finale na namin para makumpleto na, mawala na lahat kung ano man yung mga mess up, mga gulong, mga dumi namin doon sa bahay, no? Sabi ng Diyos, kargahin mo yan, dalhin mo yan doon sa overland. Okay, Lord. So, kinarga yan, ako lahat nagbubuhat niya, gumugulong dyan, doon sa likod, papunta sa harap, doon sa sasakyan niya. Ako nag-ayos, dalawang beses naming kinukuha yung mga gulong na yun dahil hindi ko alam kung saan ko itatapon at bawal naman doon sa subdivision na itapon yung mga gulong, ilagay sa harap, no? But by the grace of God, okay, pagod na siya, nag-drive siya sa akin, hintayin mo lang ako sandali at i-discarga ko itong mga gulong, no? Pero masaya ako lumalakas ako na nakikita ko, ang ganda na ng bahay ng Diyos, ang linis na ganyan. Lord, salamat po. Araw-araw, sabi ng Diyos, kahit pagod ka, tumayo ka, gumising ka, magministeryo ka, magbahagi ka sa salita ng Diyos. So sa bawat araw na ako ay ginagamit ng Diyos bilang kanyang boses dito, ginagamit ako ni Panginoong Kristo, ako rin ay namiministeryo, ako rin ay napapaalalahanan ng kanyang salita. Ako rin, nare-renew ang aking isipan, ang aking puso, nang sa Ginoon ay magagamit ako ng Diyos para sa buhay ni Tito Brian, para sa buhay ng mga nangangailangan ng spiritual na prayer, na tulong, na encouragement, para sa aking mga kasamaan doon sa opisina, para sa mga therapist namin, para sa mga nurses namin, maging sa aming mga pasyente. Oh, hallelujah, to God be the glory. See? So, tingnan ninyo ang mga gulong, ang gaganda ngayon, na-recycle ko, nilagyan ko ng mga tanim, mga bulaklak, ang ganda na ng mga gulong, to God be the glory. Hallelujah. O, see? So, kapag tayo ay positibo ang ating buhay dahil kasama natin si Panginoong Kristo, araw-araw nire-renew natin ang ating pananampalataya sa Kanya.
Yung mga bagay na sa tingin ng iba ay mga useless at mga marumi at mga ganyan, maaring itong marumi na to ay gagamitin ng Diyos, i-renew ng Diyos, nang sa ganoon ay maging maganda na. So, ganun lang yun, mga Katim Jesus. Maaring tayo ay naging marumi dahil sa ating mga kasalanan. Subalit sa tingin ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mahalaga. Pinatay siya ng dahil sa atin. Kaya mahalaga tayo sa harap niya. Kinamatian ta ni Panginoong Jesucristo nang dahil sa atin ay pinatay siya. Pinahirapan siya ng dahil sa atin. Kaya, anuman ang mga pagsubok na ating kinakaharap, tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang pangako. Maging kontento tayo kung mayroon man tayo, kung busog tayo, kung gutom tayo, kung masalat tayo sa pangangailangan, o kaya plenty. Thank you, Lord, for everything. Dahil ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng ating sitwasyon sa buhay. O hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Yan, no? Napakabuti ng Diyos. O hallelujah. Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong presensya. Holy Spirit, thank you. Thank you at kami ay iyong kinakausap na naman ngayon. Salamat po sapagkat sa anumang mga pagsubok namin, hindi namin kaya kung wala ka. Maraming salamat dahil nandiyan ka. Ikaw ang nagpapatatag sa aming mga lupaypay na mga katawan, sa aming mga pagod na mga isipan, pagod na mga puso, sa aming mga sitwasyon. Nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay tulungan, upang kami ay tulungan sa aming mga sitwasyon, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tatanawin namin ang aming future, ang kinabukasan na hindi kami nag-iisa na nandiyan ka. At ngayon, sa aming pag-ising sa panibagong umaga, Lord Jesus, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. Kakapitan namin ang aming pananampalataya sa iyo at maging kontento kami sa anumang aming mga sitwasyon sa buhay, sapagkat kasama ka namin. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa sitwasyon namin, sa kung kami man ay nanlulupaypay, kami man ay lugmok sa aming mga sitwasyon, hindi na kami ang naglalakad na mag-isa, kundi ikaw po ang nagbubuhat sa amin at ikaw po ang kumakarga sa amin. At sinusuko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon, ang aming mga pagsubok. Kaya naming harapin ang mga pagsubok sapagkat kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord, at kami na naman ay napapatatag. Salamat, Lord, at kami na naman ay napapalakas. O, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Gamitin mo ang aming buhay nang sa ganoon po, mas maraming mga kaluluwa ang mabigyan ng pag-asa. Mas maraming mga kaluluwa ang marino ang kanilang pag-asa ng dahil sa inyo, Panginoong Jesus. Sila ay mailigtas, Panginoong Jesucristo. O, hallelujah. Maraming salamat po. Katagpuin mo ang bawat isa. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, You are our great provider. You are our God, our omnipresent God, our omnipotent God. Walang imposible sa inyo sa mga taong naniniwala sa inyo. Maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga dasal. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Kaya mga Katim Jesus, gamitin natin ang ating mga buhay upang maging ilaw sa sanlibutan, at kahit tayo ay may mga pinagdadaanan, ay huwag nating isuko ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Patatagin natin at itong mga pinagdadaanan natin, ito ang ating gamitin nang sa ganoon
ay makapag-minister tayo sa iba, makapagbigay tayo ng pag-asa sa iba. No, hindi dapat maging hadlang ang ating mga pagsubok sa buhay, ang ating pinagdadaanan sa kasalukuyan upang mawalan tayo ng pag-asa at mawala tayo sa presensya ng ating Panginoong Kristo. Kundi ito dapat ang gawin nating stepping stone upang mas lalo pa tayong mapalapit sa kanyang presensya, magbabad tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Kayo ba ay napalakas, mga ka-Team Jesus? We can do all things through Christ who strengthens us. Philippians 4, chapter 13. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.